Una sa lahat, kotse, pinararo ang loob ng isang mall mula sa parking. Mag-ina nabundol. Ang sinapit ng mga biktima, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Vice President Sara Duterte tatakbo raw sa susunod eleksyon. House Speaker Martin Romualdez itinuturong pasimuno raw ng pagpapapirma sa People's Initiative kaugnay ng charter change. Ang buwelta ni Romualdez, alamin. Mga dumayo para makipiesta sa Tondo, Manila, Rambo lang na pala. Ang dahilan niyan, maling akala. Babaeng OFW sa Tokyo, Japan, kasabwat nga ba o na-frame up lang sa pagpatay sa mga magulang ng kanyang nobyo? Ang mga biktima, sinaksak sa dibdib saka isinilid sa ilalim ng sahig. Ang kwento ng pagbangon ng isang babaeng sinabuhay ng asido ang mukha. At sa mga K-pop fans, ipon-ipon pa more dahil may mga parating pang K-pop idols. Pinatay sa saksak at saka tinago sa ilalim ng sahig ang mga bangkay. Ganyan pong sinapit ng mag-asawang Hapon sa Tokyo, Japan. Dawit sa karumal-dumal na krimeng yan ang inarestong Pinay. Pero giit ng pamilya ng ating kababayan, posibleng na-frame up lang ang OFW. Nasa frontline ng balitang yan si Reniel Pawid, exclusive. Halos 3 araw nang walang tulog si Sally Morales simula nang mabalitaan ang pagkakaaresto sa anak na si Hazel Morales. 7 taon ng OFW sa Japan si Hazel. Pero nitong January 19, dinakip siya ng mga pulis dahil sa pagkakasangkot umano sa pagpaslang ng mag-asawang Norihiro Takahashi, 55 years old, at Kimi, 52 years old, mga magulang ng kanyang boyfriend. Hindi po niya magagawa yung pagmatay ng tao nang dahil sa pera na sinasabi nila maling-mali po ang panghuhusgang ginagawa sa anak ko. Ayon sa Japan local media, gabi ng January 16 na magkahiwalay na nakuhanan ng CCTV malapit sa bahay ng mga biktima sa Adachi Ward, Tokyo, si Morales at ang isang lalaking hindi masyadong maaninag ang muka. Nasa pool sa CCTV ang naturang lalaki na patungo sa direksyon ng bahay ni Morales, kalahating kilometro lang ang layo mula sa crime scene. Sa parehong araw, sa kuha naman ng CCTV malapit sa labas ng bahay ni Morales, nakita silang nagtatapon ng mga damit na may mantsa ng dugo. Habang ang panganay na anak ng mag-asawa agad nagsumbong sa mga pulis. May nakita raw siyang bakas ng dugo sa kanilang bahay at nawawala ang kanyang mga magulang. Nitong January 18, natuklasan ng labi ng mag-asawang Takahashi sa ilalim ng sahig ng storage area sa kanilang mismong bahay. Pinagsasaksak sila sa kaliwang dibdib. Duda ang mga investigador na mag-isa si Morales sa krimen. Hindi raw kasi niya kakayaning buhatin ang mga bangkay. Depensa ng tiyahin ni Hazel, imposibleng magawa ito ng pamangkin sa magulang ng kasintahan. Pamilya na rin ang turing nila sa boyfriend nito. Umuwi pa nga sa Nueva Ecija noong nakaraang taon. Ayaw man nilang magbintang, malakas ang kutob nilang pinapunta si Hazel ng nobyo ng mga panahong patay na ang magulang nito. Sa amin po ngayon, may ano po kami na frame up po itong lahat. Frame up po ito. Kasi kung totoo pong tinawagan po siya nung lalaki, malamang po siguro patay na po yung mga tapos napunta siya doon. Sa incident report na nakuha ng News 5, abandonment of corpse o pag-iwan sa bangkay ang asunto laban kay Hazel. Posibleng hindi man siyang gumawa ng krimen, nadawit na rin ang Pinay lalo't nakita siyang nasa bahay ng mga biktima bago at matapos ang pamamaslang. Pinabulaanan din ng nanay ni Hazel ang balitang lubog sa utang ang kanyang anak. Isa yan sa mga anggulong tinitingnan ng mga pulis, lalo't nag-away raw si Hazel at kanyang nobyo dahil sa pera. Hindi po totoo yung ganun. Wala pong ganun. Walang utang na nabanggit sa akin yung anak ko kahit minsan. Wala siyang utang doon. Naghahanap buhay siya. Sakit yung kita niya. May konti naman din po kami pinagkakakitaan. Nakausap din ng pamilya Morales si Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega at tiniyak nitong may legal assistance na ibibigay kay Hazel.
wala kaming balita from the embassy in Japan na umaamin siya to a crime of murder or anything. Buti huwag tayo mag-speculate. Hintayin natin na lumabas ang official news or official findings ng Japanese authorities. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Tokyo sa Japanese Police kaugnay ng kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Walang kalaban-laban sa China ang mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang mga mangingisdang tinaboy ng China at ipinabalik pa raw sa dagat ang mga nahuli ng kabibe. Nasa Frontline na balitang yan, Gio Robles. Hindi nakapalag sa China Coast Guard ang mga mangingisdang Pinoy na nanguha ng seashells o kabibe sa Bajo de Masinloc nitong January 12. Sa video na ito, makikita ang paglapit ng mga tauhan ng CCG sa mga Pilipinong mangingisdang sakay ng FP Legendary Joe. Pagpirang muna natin, tabidyoan natin. Ayun, hinaharang nila yung bangka na service ng bangka na Pilipino. Yan Wawa, pasibato at tumatakbo. Tinaboy sila ng China Coast Guard. Sakay nyo sila yung Sindala silang pamalo. Sa isa pang video, ramdam ang pagkabahala sa boses ng mga kasamahan ng mga mangingisda na nakaabang sa malayo. Hindi sila pwede manakit yan. Manakit sila, nakabidyo sila. isa ka may mga baril sila na ay. Balik na rito! Kanina, pinuntahan ng News 5 ang tahanan ng mangingisda sa likod ng video sa bayan ng Santa Cruz sa Zambales. Ramdam pa rin daw ni Jack Tabat, 36 na taong gulang, ang takot sa tuwing maaalala ang insidente. Kwento niya, low tide noon nang mamulot ang mga kasamahan niya ng dolphin shells o taktako na pananghalian daw sana ng grupo. Tapos nung kumuha na yung kasama ko sa Scarborough, sa may hunasan, sabi nila, biglang lapit nung China Coast Guard, nagbaba sila ng rubber boat. Pinuntahan nila yung kumuha ng mussel. Ginamitan raw ng megaphone ng 5 tauhan ng China Coast Guard ang mga kasamahan niya. Nauwi pa raw ito sa habulan. Bago sila paalisin sa lugar, pinunteriya pa raw ng mga Chino ang mga naipong seashells ng grupo. Hindi raw sila pinayagang makapanik sa kanilang mother boat hanggat hindi ibinabalik ang mga nakuhang seashell. Kaya ibinalik nila ang mga ito. Sa video na ito, may rubber boat pa ng China na nakasunod sa bangka ng mga Pilipino. Ipinagtataka ni Jack kung bakit sila ay pinagbabawal sa lugar gayong pasok sa ating teritoryo ang Bajo de Masinloc. Ayon kay Jack, gustuhin man daw nilang lumaban, wala silang panama sa mga tauhan ng Chinese Coast Guard. Ang inisip nila, baka kami lang di mapapahamak kasi bangka lang gamit namin, sa kanila barko. Anong laban ng bangka sa barko? Nakakapagod na raw ang panggigipit ng China sa mga mangingisdang Pinoy. Api-api talaga tayo. Inaangkin na nila talaga. Inaangkin na nila. Kay President Bongbong Marcos po, sana maaksyonan po kagad. Ang gusto lang naman namin, yung malaya din kami makapangisda sa loob ng Scarborough. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sa ibang balita, malapit na raw ipaaresto ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Handa naman daw si Senator Bato de la Rosa na humarap at magpaaresto sa ICC, pero may hamon siya sa Malacanang. Narito ang aking report. Pangkahan, usapang lalaki. Kung gusto ninyong imbestigahan kami, gusto niyo kaming makulong, din sabihan niyo kami ng harap-harapan. Ito ang diretsahang panawagan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa palasyo sa gitna ng isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nagtungo sa bansa nitong Disyembre ang International Criminal Court o ICC para sa investigasyon ng madugong giyera kontra droga ng dating Administrasyong Duterte. Giit ni de la Rosa na dating PNP chief noong kasagsagan ng kampanya, maging tapat at bigyang linaw sana ng palasyo ang painindigan nila sa investigasyon ng ICC. What I am asking from this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihan lang, wala lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo ako noon na at ngayon nagbago yung ihip ng hangin, you are our president, you are our leader. Tell us so that we know what to do.
Ayon kay Senator De La Rosa, nitong Nobyembre nang mangako raw sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos na hindi papasukin ng ICC sa Pilipinas. Sakaling magbago raw ang desisyon ng Pangulo, We'll make a validation of the saying that walang forever. sa kabila niyan, handa raw ang senador na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC at kahit pa nga raw magpakulong, oras na iutos ito ng Malacanang. Kung meron silang warrant of arrest, they need the cooperation of this government. Kung papasok sila dito at mag-cooperate ang government, arestuhin kami. Hindi rin daw siya magtatago sa mga investigador ng war on drugs. Itong ulo ko na ito, makatago ako nito. Mahuhuli tayo dyan. Hindi ako magtatago. Bakit ako magtatago? Bisitahin na lang niyo ako doon sa dahig kung may pamasahe kayo. Kung si Senator Bato ready raw sa ICC, deadman naman ang nagtalaga sa kanyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay kasi ng pagbubulgar ni Trillanes sa nakatapak na ang ICC prober sa bansa, tingin din niya may sapat na ebidensya na laban kay Duterte. Sa tansya ko po, itong arrest warrant ay lalabas sa second quarter of this year. Yan po ang aking estimate base sa mga impormasyon na nakalap ko. May pruweba rin daw siya sa pagpunta ng ICC sa Pilipinas pero hindi pwedeng ilabas para sa seguridad ng mga kinausap ng grupo. Pero sabi ni dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, tinatawanan lang yan Duterte. Puro kabulastugan, puro kabalbala. So he's completely ignoring it. Mayayabot lang siya kasi siyempre pag nababasa mo yung mga kabalbala, may inis ka rin. Sa ngayon, wala pang impormasyon ang Bureau of Immigration kung nakapasok sa bansa ang ICC investigators. Maging ang PNP, wala raw impormasyon. Idudulog din daw nila sa Department of Justice sakali mang may mga lumabas na warrant of arrest mula sa ICC. Wala pang bagong pahayag si Justice Secretary Boying Rimulya, pero sinabi niya na hindi mapipigilan mag-imbestiga ang ICC sa bansa basta't sumunod sila sa ating batas. Biglang naghayag ngayon si Vice President Sara Duterte ng intensyon niyang tumakbo sa susunod na eleksyon. Kung para sa anong posisyon, medyo malabo pa po. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Bumisita sa flag raising ceremony ng Barangay Bago Galera sa Davao City si Vice President Sara Duterte kaninang umaga. Isa sa binanggit ng bise sa kanyang talumpati ang plano niya sa kanyang buhay politika. Kanuog ko, mga ko ang isuon, si Mayor Baste o mga ko ang maguwa, si Congressman Pulong, so di sila magagal. Basin, di sila magagal sa sunod na eleksyon. So muna na ako din sa inyo ha, kay ngampanya ko sa inyo ha, kay magagal ko sa sunod na eleksyon. Hindi malinaw kung anong posisyon ang tatakbuhan ni VP Sara sa 2025 ang pinakamaagang eleksyon sa bansa. Midterm elections ito para sa mga senador, kongresista at mga lokal na opisyal. Sa 2028 naman matatapos ang termino ni Inday Sara bilang vice-presidente kaya sinusubukan naming hingin ang panig ng kanyang opisina para linawin ito. Sa isang interview sa kaparehong event, nagpahayag din ng pagkadismaya si VP Sara sa pamimili ng pirma para sa People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Insulto raw ito sa ordinaryo at mahihirap na mamamayan para na rin daw itong vote buying. Nakasasama raw ng loob na kailangan pang suhula ng mga tao para pumirma. Sa isang online interview naman, kinondena rin ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bayaran sa pirma. Talamak daw ito kahit sa Davao City. If you start to amend a constitution and you start by buying the signatures of the Filipinos for it to start the process, daanin mo sa bayaran, wala ngang eleksyon. It does not only leave a bad taste in the mouth, actually. It's almost, how would I term it, repugnant. A disgraceful act. So, hindi ako pabor kung gano'n, hintuin na lang nila. Kamakailan lang nang kumalat ang pagpapapirma ng People's Initiative na utos daw ng ilang mambabatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Usapang charter change pa rin, itinuro ni Senator Ronald Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez na siya raw pasimuno ng People's Initiative. Narito ang aking report. Mismong si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nagsiwalat na may kumpas umano si House Speaker Martin Romualdez sa pagsusulong ng People's Initiative sa charter change o pag-amyenda sa batas. Yan daw ang ikinuwento kay de la Rosa ng ilang kongresista. Boss, pasensya ka na. Just following orders lang kami. May orders yung aming speaker. So, sunod lang kami sa order. Pabor naman daw ang senador sa Chacha kung economic provisions lang ang babaguhin. Pero tutol siya kung hahaluan na ng politika. Hindi ko man nila lahat. Pero marami kasi pumasok sa gobyerno para sa pangsariling kapakanan. Hindi yung kapakanan ng bayan. That's the brutal truth about it. Hindi iniisip yung bayan. Bakit mo tanggalin yung term limits kung hindi sarili mong iniisip mo? Di ba? So, para pag self-serving. Tinabla naman niya ni House Speaker Romualdez. Since Senator Bato talking, I don't know what he's talking about. Ngayong araw ang pagbabalik sesyon ng Kamara at kabilang sa mga unang ipinunto ni Romualdez ay ang kahalagahan ng pag-amyenda sa saligang batas para raw sa kapakanan ng taong bayan. And it's imperative that we re-examine the Constitution and carefully scrutinize pertinent economic provisions to eliminate the barriers that restrict potential growth. Matutupad na rin ang pangarap natin na mabuksan ang ekonomiya para makapasok ang pondong kailangan sa paglikha ng mas maraming negosyo, trabaho at kabuhayan ng mga Pilipino. Kabilang din sa kanyang mensahe ang unity o pagiging isa ng Senado at Kamara. Ngayong hapon, nagkaroon ng pulong ang mga senador kaugnay sa charter change. Present dyan si Senate President Mig Zubiri na nagsabing ang Senado ang mangunguna sa diskusyon ng Chacha alinsunod sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Bago yan, nanawagan Senate Majority Leader Joel Villanueva sa mga naloko ng pinapipirmahang People's Initiative na naghahangad na magkasamang bumoto sa Chacha ang Senado at Kamara. Kung meron pong nagoyo, nabudol, o gusto nyo pong magreklamo at bawiin ang inyo pong pirma, huwag po kayong matakot na magsumbong. Magpadala po kayo ng post, ng video, picture o screenshot ng mga text ng mga panunuhol. Dagdag pa ni Villanueva, karapatan namang maglunsad ng People's Initiative pero ibang usapan na kung may panunuhol na nangyayari. Piyesta sa Tondo, Manila na nauwi sa Rambulan. Ang punot dulo ng gulo ang maling akala. Nasa frontline balitang yan, Dave Abuel. Mag-aalas 11 kagabi araw ng kapistahan ng Santo Niño sa Tondo nang masapul sa CCTV na naglalakad ang mga nakaasul na lalaking ito sa Kagitingan Street. Nang makalapit sila sa kumpulan ng mga tao, tila nagkaroon ng kumuson. Maya-maya, dumampot ng bote ng alak ang isa sa mga lalaki. Saka ibinato sa kabilang grupo. Ilang sandali pa'y nagkabatuhan pa ng upuang plastik. Nasagi pa ng nakaputi, nakasamahan din ng grupo ang nakaparadang motor. Natigil lang ang kumuson nang dumating ang mga pulis. Ang gulong yan, nag-ugat daw sa hindi pagkakaintindihan. Kwento ng residenteng si Michelle Baron, pinauuwi na ng isang grupo ang kasamahan nilang lasing na. Sakto namang dumating ang mga dayo at akala nila sila ang pinauuwi. Kaya ang ginawa ng mga dayo, saglit silang umalis, saka bumalik kasama ang mga backup na re-resback. Pati raw babae, pinatulan. Pinagbabanatan niya yung kapatid kong babae. Tumumba na kami sa tindahan. Gumitna na ako. Siyempre, asawa ko po magagalit. Nakita eh. Asawa ko, tinalo niya, inundayan niya pa ng saksak sa ulo. Bukod sa saksak sa noo, nagkasugat sa paa ang asawa ni Michelle na si Eladio Babon. Kala ko pinalo lang ako kaya pumunta ako ron. Dami ng tulo ng dugo. Nung nakita ko may dugo na ako, lumusob na ako. Dito sa kalsadang ito nangyari ang pambabato. Ayon kay Michelle, aabot sa 5 hanggang 6 na residente ang nadamay at tinamaan ng bote. Ang ilan sa kanila kailangan pang dalhin sa ospital. Inaalam na ng barangay ang pagkakakilanlan ng mga lalaking dumayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Sinulog Festival naman sa Cebu, huli ang isang nanghahalik bigla na mga babae at meron ding nambasto sa mga pulis. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Gary De Leon.
Sa larawang ito, makikita ang pag-middle finger ng isang lalaking nakisaya sa Sinulog Festival sa Cebu City kagabi. Tila photobomber siya sa background ng dalawang pulis na nagbabantay sa Basilica Minore del Santo Niño. Dahil dito sa kulungan ng bagsak na nagposing na si Mario Alan Gabato at nagpicture sa kanyang si Philip Christopher Quizon. Kilalang pasawero talaga ang dalawa. Depensa nila, nagpicture lang sila para isend sa group chat nila magtotropa at hindi para asarin ang mga pulis. Maharap sila sa unjust vexation. Sa Cebu City pa rin, inaresto ang isang binatilyang binansagang alias John Lloyd. Hinahalikan daw kasi niya ang mga babaeng nakasalubong sa piyesta. Napag-alaman namang may depresya siya sa pag-iisip. Sa Naik, Cavite naman, na corner sa entrapment operation ng mga pulis, ang manyak daw na tricycle driver. Sa edad na 40, inaya umano niya makipagtalik ang dalagitang 13 anyos. Iniabot daw ng suspect sa biktima ang cellphone na balot ng papel at 200 pesos. Nakasulat sa papel ang hiling ng lalaki na makipagtalik kapalit ng 7,000 pesos. Napag-alaman pa ng mga pulis, matagal nang minanmanmanan ng suspect ang dalagita. Aminado ang suspect sa nagawa pero di niya raw alam na menor de edad ang babae. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Safe Space Act o Bawal Bastos Law. Sa isa pang entrapment operation sa Quezon City, naaresto ng mga sibilyang pulis ang lalaking ito. Sangkot daw ang suspect na si Patrick Bautista sa panginikil kapalit ng di pagpapakalat ng maselang video ng biktimang lalaki. Ayon sa pulisya, binidyohan ng suspect ang kanyang pakikipagtalik sa biktima sa isang hotel. Kinalaunan, blinakmail ni Bautista ang biktima na ipakakalat ang sex video kung hindi ito magbibigay ng pera. Umabot daw sa 35,000 pesos ang naibigay ng biktima pero hindi siya tinigilan ng suspect kaya nagsumbong na siya sa mga pulis. Maharap si Bautista sa reklamong robbery, extortion at paglabag sa cybercrime law. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, mga gunman na 3 minutong pinaulanan ng bala ang barangay hall sa May Kawayan, Bulacan, patay sa engkwentro. Mag-inang namamasyal sa mall, biglang inararo ng kotse. At singer Justin, trending online dahil sa kanyang Sunday morning cover. Magbabalik pa ang Frontline na 3 minutong niratrat ng baril ang barangay hall sa May Kawayan, Bulacan. Patay ang isang senior citizen na tanod at 2 gunman. Nasa Frontline na balitang yan si Ian Suyu. Nakabulagta at wala ng buhay ang 2 lalaking ito matapos makaengkwentro ng mga pulis sa barangay hall ng Barangay Bahay Pare sa May Kawayan, Bulacan nitong Sabado. Bago niyan, pinaulanan umano ng mga lalaki ng bala ang tanggapan ng barangay. Ayon sa isang tanod na nakakita sa pangyayari, sakay ng motorsiklo ang 2 suspect nang bigla na lang silang walang habas na mamaril. Bigla na lang na bumunot ng baril, sinabi sa amin, dapa, hanggang sila nagpaputok. 3 minutes siguro. Ay, hinihintay ko na lang, baka tumama sa akin, wala na. Tiyempo namang may pulis na nagpapatrolya malapit sa lugar, kaya nauwi ito sa engkwentro. Pagdating doon, nakita namin na yung isang gunman palabas ng barangay at pinuputukan pa yung barangay hall. So nung paalis na sila, nakita na kami, agad pinutukan din kami. So gumanti na kami ng putok. Dead on the spot ang 2 suspect. Nakilala ang isa sa kanila na si Jerome Balyares, taga Caloocan. Blanco naman ng mga pulis sa pagkakakilanlan ng isa pa. Na-recover sa crime scene ang 2 kalibre 45 na baril at mga magasin ng bala. Sa gitna ng putukan, tinamaan ng bala ang isang 65 anyos na tanod. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Naisipan pa sa mga opisyal ng barangay kung bakit pinaulanan ng bala ang kanilang opisina. Patuloy namang inaalam ang motibo sa pamamaril at ang pagkakakilanlan ng isa pang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Suspendido na ang 2 airport police na dumaan sa lane ng EDSA busway. Nakipagmatigasan sila kahapon sa mga MMDA enforcer. Tinangkap pa nga nilang agawin ang cellphone ng sumitang enforcer. Ang ganyang klase ng pang-aabuso na talaga namang nakakahiya. Hindi raw palalampasin ng Manila International Airport Authority ayon mismo sa kanilang General Manager na si Eric Ines. Dagdag pa niya malinaw na violation ang pagdaan sa bus lane.
Nauna nang sinabi ng MMDA na bukod sa city buses, ang pwede lang dumaan sa bus lane ay ang mga ambulansya, fire truck at sasakyan ng PNP at iba pang emergency responders. Nabulilyaso ang tangkang pagdukot sa isang Chinese na negosyante sa Pasay City. Naaktuhan kasi sila ng mga nagpapatrolyang pulis. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Dito na sa kahabaan ng Ross Boulevard sa Pasay City, natakip ng mga pulis ang 4 na lalaking ito. Yan ay sina alias Joe, alias Jing, alias Jan at alias Arnard. Sakay ng isang itim na SUV, tinangka nilang kidnapin ang isang 35 anyos sa Chinese. Sa dashcam video, nakuha kaninang madaling araw. Nakita ang pagsagi ng itim na SUV sa kanang bahagi ng sasakyan ng biktimang si alias Dana. Dahil dyan, napatigil sa pagmamaneho si alias Dana. Bumaba sa kanyang sasakyan para kumprontahin na nagmamaneho ng itim na SUV. Hindi na nakuha ng video pero sa puntong ito na raw, bumaba ang isang lalaki mula sa SUV at sinubukang hilahin sa kanilang sasakyan ang negosyanteng Chinese. Pero pumalag at nagpumiglas ang babae. Nung malapit yung mga tropa natin sa area, nung nanotice nila na may commotion, akala nila initially is just a vehicular incident. Pero nung lumapit sila, nakita nila na may commotion, na yung mga lalaki is pinipilit na hilain yung babae. Ang 4 na lalaki, nagtago pa raw sa SUV nang lumapit ang mga pulis. Diyan na persang pinababa ng mga pulis ang mga lalaki at saka hinalughog ang SUV. Dito lumambad sa mga pulis ang ilang mga kontrabando, kabilang na ang iligal na droga, mga bala at baril. Sa press conference kanina ni PNP Chief Benjamin Acorda, inanunsyo niya na dating pulis ang isa sa 4 na suspect. Pero ayon sa Pasay PNP, nagkaroon lang sila ng kalituhan sa pagre-report kay PNP Chief Acorda at nilinaw na hindi dating pulis ang isa sa mga suspect. Nasa Pasay City Police Station ngayon ang mga suspect. Hindi na sila nagpa-unlock ng interview pero ayon sa Pasay Police, matagal nang minanmanan ng mga suspect ang Chinese. Planado ang pagkidnap sa Chinese national dahil gumamit pa ng mamahaling sasakyan ng mga kidnapper at kinabitan pa ito ng peking plaka. There is something bigger than this if we will analyze it deeper. Itong nakuha natin is I think ito yung mga utusan. Ligtas naman ang Chinese at nakauwi na. Sasampahan ng reklamong attempted kidnapping, illegal possession of dangerous drugs, and loose firearm ang mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz Tonight na tayo. First episode pa lang pero pasabog agad ang teleserye version ng Linlang dito sa TV5. Mga babaeng nakita mo, mga fans ko lang yun. Nagpapapicture, tapos bigla na lang kumandong, tapos umalik. Eh, nakakaya naman kung pagtutulakan ko. Ano ba? Sa akin, hindi ka nahihiya, ha? Palibhasa, hindi mo na pala ako maiisip kasi sarap na sarap ka sa kanila. Ano, sexy ba, ha? Hindi ka ba talaga titigil? Hindi, bakit? Ano? Ano gagawin mo sa akin? Susundukin mo ako, ha? Ilan lang yan sa intense na eksena kanina sa Linlang. Buo nyo nang mapapanood ang serye dito sa TV5. At ang mas bongga dyan, ipapalabas din sa teleserye version ang ilang never-before-seen na eksena ng panlilinlang. Tinutukan din ng ating mga kapatid ang unang gabi ng serye. Nag-number 1 trending kasi ang hashtag Linlang Pasabog. Tutok lang sa Linlang at 9:30 PM dito lang sa TV5. Eto pa, narito na ang pangmalakasang Gen Z cast ng youth-oriented series na Zoomers. Inanunsyo yan kanina sa kanilang MediaCon kasama ang mga Gen Z cast. Si Harvey Bautista ang napiling bida na si Jigs, isang aspiring filmmaker sa serye. Ka-love team niya si Hope, played by actress-vlogger na si Criza Taa. Bibida rin sa Zoomers ang dancer na si Crystal Ball bilang si Tanya. BFF niya rito si Isabel Lambert as Beth na makakapartner ni Ralph De Leon bilang si Atom. Chika naman ni Direk Lauren Yogi, hindi basta-basta ang audition process na ginawa nila para sa serye. Napapanood na dito sa TV5 ang Zoomers, 10:15 PM bago ang Frontline Tonight. Pagbago, we make sure na tama yung bibigyan namin role. It's a make or break. Yung one-time opportunity can be your last opportunity. That's right. Pag doon pa lang sa simula, kasi doon pa lang nalalaman, gusto mo ba talaga gawin to? Yan
Yan muna ang ating showbiz tonight. Ang maichichika pa ako mamaya. Susunod, mag-ina, nabundol ng kotseng pumasok hanggang sa loob ng mall. Babaeng nakasurvive matapos saboyan ng asido sa mukha, may malalang ipinaglalaban ngayon. At ilang K-pop idols magsa-solo concert sa Pilipinas. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Idineklara na ang state of calamity sa 11 lugar sa Mindanao dahil sa walang tigil na ulan. 7 lugar ang sa Davao Region at 4 sa Caraga. Sa tala ng NDRRMC, pumalo sa mahigit 26 million pesos ang pinsala ng masamang panahon sa infrastruktura. Nasa 14 million pesos naman sa agrikultura. Bukod dyan, 16 na ang nasawi sa baha at landslide. Karamihan sa kanila ay mula Davao. Puspusa na ang paghatid ng ayuda sa libo-libo pang residente sa Mindanao na apektado ng shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin. Umakyat na sa 8 ang namatay sa landslide sa Yunnan, China. Sa kuha ng drone footage na ito, makikitang tinabunan ng gumuhong lupa ang maraming bahay. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa mahigit 40 residenteng nawawala pa rin. Ayon sa mga ulat, mahigit 500 na ang inilikas. Kasalukuyan nakakaranas ng cold wave o malamig na panahon ang Yunnan province. Inararo ng kotse ang loob ng isang mall sa Istanbul, Turkey. Sa pool sa CCTV ang pagharurot ng sasakyan mula sa parking lot papasok ng mall. Sakto namang may mag-inang nakapwesto malapit sa escalator. Nasagasaan sila at muntika namang dumausdos ang kotse. Sugatan ang nanay habang kritikal naman ang 8 taong gulang niyang anak. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang driver at inaresto na siya. Abangan, babaeng sinabuyan ng asido sa mukha ng kanyang ex sa United Kingdom, inspirasyon ngayon. At ang nakakakilig na boses ni SB19 member Justine sa cover niya ng Sunday Morning. Tuloy-tuloy balikan dito sa Frontline Tonight. Ipon pa more para sa mga opa pa na magsusolo concert dito sa Pilipinas. Kabilang dyan sina Baekhyun ng EXO at Youngjae ng GOT7. Narito ang report. It's giving EXO tingi-tingi era. Si Baekhyun naman ang pupunta dito sa Pilipinas. Sa photo announcement ng Wilbros Live, kasama ang Manila sa first solo Asia tour ni Baekhyun na Launch the Light. Gaganapin yan sa April 13 sa Smart Araneta Coliseum. Wala pang detalye sa ticket selling nito. Last June lang nang huling bumisita sa bansa ang EXO main vocalist na si Baekhyun para naman sa Overpass K-pop music concert. At after ni Mark Tuan, ang co-member naman niya sa GOT7 na si Youngjae ang magko-concert dito. Para yan sa Inside Out Asia Tour ni Youngjae sa February 24 sa New Frontier Theater. Stay tuned muna for more details. Last September lang nang huling nag-perform sa bansa si Youngjae sa concert na K-Pop Masters Episode 2. May bago namang pasilip ang K-pop superstar na si IU sa upcoming single niya na Love Wins All. Sa kanyang post, kuha ito sa ilang eksena ng music video ng single. Kakulab niya rin dito si BTS member V. Sa Wednesday na i-release ang Love Wins All. Sa P-pop naman tayo. Grabe na magpakilig si SB19 na member Justin sa latest cover niya ng kantang Sunday Morning. That may be all I need. In darkness, she is all I see. Hindi
Hindi lang sa visual, pati sa talent, laban na laban si Justin. Bagay sa nakakakilig at angelic voice niya ang Sunday Morning by Maroon 5. Isama mo pa ang chilling vibe sa mismong music video. May mahigit 150,000 views na yan and still counting sa YouTube. Trending din ang Never Want to Leave a Singer Justin. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Monday mga kapatid! Good night. Nakaka-inspire ang kwento ng pagbango ng isang babae sa United Kingdom. Siya ang mukha ng isang survivor. Nasira ang mukha ni Patricia nang sabuyan siya ng asido ng kanyang ex-lover noong 2009. Pero hindi yan naging hadlang sa pag-abot niya ng kanyang mga pangarap. Isa na siya ngayong model. Si Patricia ang bagong mukha ng Grankin and Charity Acid Survivors Trust International. Para sa lookbook, mag-pictorial siya, hawak ang litrato ng dati niyang mukha. Layo nitong ipalaganap ang awareness sa mapanganib na epekto ng acid violence at ang koneksyon nito sa textiles industry. At yan po ang 45 minuto pag-imayat malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.